Behind the Altar. Si Daniel Marsh, Irish-Filipino vlogger and YouTuber na madalas mag-travel sa Pilipinas para ipakita sa mundo ang natatanging ganda nito. Kasabay na din ito ang pagbabahagi ng ating kultura. Last year, sa Baybay sa Leyte, nabighani siya hindi lang sa mga tanawin dito, pati na rin sa nakakaayang pakikisalamuha ng mga tao. Habang andun siya, bumisita siya sa isang simbahan. Ngunit sa simpleng pagbisita niya, may nakita siya na naging palaisipan sa kanya. Very shortly, and as I was editing it, something strange kind of appeared on camera, and I'm kind of perplexed and I don't understand what it is, and maybe someone out there knows. As I'm in the church in Baybay Leyte, as I come into the scene, a little black figure kind of pops out of the altar. Now, there's no one else in this church. Absolutely no one. It was empty for me. No one was behind that altar. The altar is only like 4 foot high where the black thing pops out. But it's so weird because it just kind of pops out of nowhere. And also, as I move the camera, when I turn it off, you can see that it moves with it. So it's obviously not tracked or anything. It's not CGI. I just don't know what this is. What just popped out and morphed out. And I guess if we zoom in a little bit, you can see there. But anyway, if anyone has any ideas what this is, let me know, because that's freaky. Habang siya ay nagvi-video para sa vlog niya, may hindi maipaliwanag na itim na figura ang sumilip sa kanya mula sa altar. Ang sabi niya, walang ibang tao sa loob ng simbahan nung mga oras na yun, kaya ano itong sumilip sa kanya. Ito ay parang ulo ng tao, pero strangely, wala kang makikitang feature nito. Mas nakakapagtaka pa na hindi niya to nakita habang andun siya. Nakita na lang niya ang paglabas ng itim na imahe nung nag-e-edit na siya. Ano sa tingin niyo ang nakita niya? Tao o multo sa loob ng simbahan? Sa huli, kayo pa din ang bahalang humusga. Pushed Pooch. While mourning for their beloved dog that just passed away, naisipan ni Emery na panoorin ang ilang videos ng aso nila. While scrolling, isang video ang nakakuha ng atensyon niya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Ang aso ay may tinatahulan sa sulok ng kwarto na meron lang maliit na lamesa, picture frame at photo album. Hindi maalis ang tingin ng aso dito, as if may entity doon na tinatahulan niya. Maya-maya pa, kumain ang aso at bigla na lang may tumulak dito. Makikita mo na malakas ang pagkakatulak sa aso at ito ay nag-glide pa kanan. Itinulak o parang may humatak. Either way, this video spooked Emery. Is the dog protecting her from an invisible force? We'll never know. Hospital Elevator. Nagtatrabaho si Camilla bilang isang ICU nurse sa Hospital La Siguera sa Chile. Isang beses bumaba siya sa laboratory para magbigay ng specimen na galing sa pasyente. On her way back to her unit, sumakay siya sa parehong elevator na ginamit niya para makababa sa lab. Pagsakay niya, for some reason, bigla na lang nagluko ang pinto ng elevator. Iba na din ang pakiramdam niya. May nararamdaman siya na merong nakatitig sa kanya. Feeling weary, she took her camera out and started recording. What she captured next is nothing short of terrifying.
pala ang nararamdaman niya. Magsasara ang pinto ng elevator halfway at muling bubukas. Parang may naglalaro sa kanya na hindi niya nakikita. Then suddenly, just behind the wall, maputlang mukha ng babae na may itim na buhok ang mabilis na sumilip sa kanya. Ayon sa kanya, hindi unusual na may nagmumulto sa hospital na pinagtatrabahuhan niya. Ang sabi pa sa isang comment na dating naging pasyente sa hospital, typical of that hospital. Years ago, I was hospitalized with a possessed girl in the emergency room hallway. Sa tingin mo, ang nakita niya ay ang parehong espiritu na sumanib sa babae sa emergency room? All I can say, kahit saang hospital ka pa magpunta, hindi talaga mawawala ang ganitong scary encounters. Sons Company. Aminado si Dave na merong mga bagay na nangyayari sa loob ng bahay nila na nagpapabilis ng heart rate niya. May mga nakukunan ng CCTV nila na hirap siyang ipaliwanag katulad ng mga nakikita nilang flying orb sa loob ng bahay. Isang gabi, pumunta ang anak niya sa sala para lang uminom ng tubig. When he watched the CCTV footage the next day, the horror he discovered left him baffled. As his son walks towards the kitchen, an unsettled pale figure of a man just manifested from the other room. Dahan-dahan itong naglakad mula kanan, pakaliwa hanggang sa maharangan ang pader. Walang salamin, walang reflective surface. Ang nakakapagtaka pa, ang ghostly figure ay naglakad sa mismong harapan ng anak niya pero hindi niya to nakita. Kahit madilim sa kabilang kwarto, imposibleng hindi niya makita to. Ang nakuna nila sa CCTV ay tumakot sa pamilya at nung mga oras na yun, kahit ang anak lang niya ang nasa kusina, nalaman nila na hindi ito nag-iisa. The Burning House. Isang gabi, nagkaroon ng malaking sunog sa harapan ng bahay ni Kenton. Habang nasusunog ang bahay, may napansin siya sa likod nito na hindi niya maipaliwanag. Noong una, ang akala niya ay isa ito sa mga nakatira sa bahay na nanghihingi ng tulong. Pero nang i-zoom in niya ang camera, nanlaki ang mga mata niya sa nakita niya. Makikita ang pale face na may malalalim na mga mata ang nakatingin sa kanya. He found it strange. Why is it just peeking from the corner like that instead of running away for safety? Bukod doon, ang mukha ay nanatiling nakasilip lang. Pwede mo ding isipin na baka manikin lang to dahil hindi ito gumagalaw. However, unti-unti itong nagtago sa likod ng bahay. And by the time na nawala ang maputlang mukha, bigla na lang sumabog at bumagsak ang bahay. Is it an indication that the house is haunted? And is the pale figure the culprit behind the fire? Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? Ikaw na ang bahalang humusga. Caregiver. What would you do if you are a caregiver and while taking care of your patient, weird things start happening? Si Mrs. Tennyson ay nagtatrabaho bilang isang caregiver. Matagal na niya tong ginagawa at madami na din siyang naging pasyente. Ngunit nagkaroon siya ng isang pasyente at mabigat ang pakiramdam niya sa bahay nito. Ayon sa kanya, kapag inaalagaan niya ang matanda, weird activities start happening. Although she is scared,
kailangan niyang gampanan ang trabaho niya. Until one night, after she put the patient to sleep, may napansin siyang kakaiba sa CCTV sa kwarto ng inaalagaan niya. Every night I'm at work, I be thinking I'm tripping. But you gotta watch this video, y'all. You see that move under the bed? Like I know for a fact this goes to my client's house. I be seeing, you see it keep moving like right there under the bed? It's moving back and forth. You see it? It's ghost in my client's house. Look under her bed. It'll come out and go back. Now she in bed sleep. She ain't moved an ounce. Sa ilalim ng kama, lumabas ang puting orb. Sandali itong nagtago sa kama. Lalabas, pupunta sa drawer at muling babalik sa ilalim ng kama ng paulit-ulit. She believes that this anomaly is a spirit or a ghost at gabi-gabi niyang nararamdaman ang presensya nito. Maya-maya pa, muling nagpakita ang orb pero this time. I'm gonna let's be still so y'all can see. You see it moving in there again? Look at that. Ang orb ay nasa unan na ng pasyente. Parang binabantayan din ito ang alaga niya. Kung ano man to, hindi pa din mawala ang takot na nararamdaman ni Mrs. Tennyson. Is it real or is it just a clever hoax? In the end, nasa inyo pa din ang pagpapasya. Just a game. Tatlong magkakaibigan ang nagkatuwa ang mag-trip sa isang gabi at naisipan nilang maglaro ng Ouija board. Gumawa sila ng board gamit lamang ang pizza box at small plastic glass. What's supposed to be just a fun night turned into a night of terror. Okay, let's spin around in like 3 circles. Is there anybody here? Don't move it now. Don't move it. What is your name? S U S A Susan. Are you a good spirit? Don't move it now. What do you want? D A N N Y Danny. What does that mean?
Who is Danny? They started playing the game and they successfully communicated with a spirit named Susan. Nang tanungin nila kung ano ang gusto ng espiritu, it spelled out the name Danny. Tinanong nila kung sino si Danny at bigla itong nagpaalam na. Makulit ang grupo kaya sinubukan uli nilang makipag-communicate kay Susan. However, what happened next totally freaked them out. Is there anybody here? Don't move it. Is this Susan? Are you a good spirit? When they asked if he is a good spirit, he answered no. Isa na ito sa indication na dapat tumigil na sila, pero patuloy pa din sila. What is your name? J. O. H. John. May na-contact muli sila pero ibang entity na to na may pangalang John. What do you want? Was it K? K? L? Matapos noon, tinanong nila kung ano ang gusto niya. Sabi ng entity, kill. I don't do this shit anymore. Did you guys move it? No. Are you sure? I didn't fucking move it. I wasn't even touching it really. After that, they were terrified and suddenly the glass just slid on the board on its own. Kusa na lang bumaliktad ang planseta at bigla na lang silang nakarinig ng kaluskos sa kabilang kwarto. What's that? Shit. Here, take this. Don't! At dito na nakat ang video. Sa tingin mo ba dapat huminto na sila nung una pa lang lalo na nung na-contact nila ang evil spirit ni John? Kaya sa mga gustong sumubok maglaro ng Ouija board, I'm telling you right, just don't. Kung ayaw mong magulo ang buhay mo. What do you think about this video? Is it real or just a hoax? Ikaw na ang humusga. Fuck. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.